Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is the Messiah. Yeshua HaMashiach, He's the roaring Lion of Judah, and He's holy. He is Lord. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ is our Redeemer. Yeshua HaMashiach, He is the Savior and our healer, and He's holy. He is Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tonight po muli, kayo po ay aking wini-welcome. So, welcome to River of God Revival Church, Marilao, Bulacan, para sa ating online midweek service. So, every Wednesday po ito, 7 o'clock in the evening. Tayo po ay sama-sama sumabay po sa awiting ito. Sikapin natin, bagamat ito'y online, sikapin po natin na makarating ito sa banal na trono ng Diyos at maging incense sa throne of God ang ating awit at ang mga panalangin ngayon. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming His flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, for the fields are as white in your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun.
shining like the sun at the trumpet call. Let your voice is a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun at the trumpet call. Lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. Lift your voice, it's a year of jubilee. Out of Zion's hill, salvation Tayo po muli naman ngayon ay magbasa ng salita ng Diyos at pag atin po itong pag-aralan ngayon, ating pagnilay-nilayan. Actually, most of it, hindi na ako masyadong magpapaliwanag. I will almost read it. Kasi ito pong ating babasahin ngayon ay isa pong paalaala ng Panginoon sa atin na maging handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, okay po ba kung mayroon po tayong ginagawa ngayon? Tayo po ay pansamantala muna nating tumigil at magbigay tayo ng i-concentrate, focus dito sa salita ng ating Panginoon. Kasi nga sabi ko nga po sa inyo kanina, ito po ay pagpapaalala na maging handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi naman po kaila sa atin na yung gera ngayon sa Israel. Alam ko ito yung favorite na mga topic ngayon. Especially po doon sa mga Kristiyano. Kasi nakakalungkot man na isipin, may gera na sa Israel, pero marami pa ring tao na parang walang alam. Hindi nila alam, hindi nila nabalitaan, pero sa mga Kristiyano, talagang ito po ay na doon po yung focus natin. In fact, every day mayroon po tayong nagaganap na prayer, global prayer. At ito po yung, isa na po dito yung grupo ng ICEJ na kung saan po every 9 o'clock in the evening, nananalangin po. Daily yon. Aside from mayroon silang isang buwan na nilalaan po na 24-hour prayer chain. So nakita naman po natin sino po nakakaalam na 15 days bago maganap po itong pag-atake ng Hamas sa Israel, si Prime Minister Netanyahu ay sabi niya po sa kanyang privileged speech sa United Nations General Assembly tungkol po sa kapayapaan, about peace. Nag-offer po siya ng peace, pangkapayapaan sa mga Palestinians and other Arab nations. Di ba maganda naman po Pero tingnan po natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia dito. Sa 1 Thessalonians 5:3 verse A, sabi niya po dito, "For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon pregnant women, they shall not escape." Sige, basahin nga po natin sa Tagalog. Sabi dito, mangyari habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila, biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng mga babaeng nanganganak at hindi sila makakaligtas. Very prophetic po, kung ano yung sinabi sa 1 Thessalonians 5 verse 3 na habang daw yung mga habang sabi niya dito, for when they say peace and safety, kapayapaan, sabi niya ganon, at ligtas na kalagayan nila, sabi niya ganon. Ito po yung naging speech ni
Prime Minister Netanyahu of Israel sa UN Convention. After 15 days, sudden destruction comes. And this is now the, ano po yun? Ito yun po yung first day na umatake ang Hamas sa Israel. And take note po it was on the last day of the celebration of Feast of Tabernacle. Grabe no? Ito ba ay coincidence lamang? O talagang this was really part talaga ng prophetic word na to sa 1 Thessalonians nang sinabi dito. Kasi nga, what they do during the feasting, ang ginawa nila Feast of Tabernacle, alam mo during that time, maraming bansa, iba-ibang bansa, Egypt, even mga Arab nation din, mga Muslim countries, nagpadala sila ng representation sa Israel para mag-celebrate nito. And to God be the glory. Alam mo ang ating Team Philippines, ang Raise the Banner Philippines, and even our the intercessory team ng Philippines. 2 eroplano sila. Ang dami nila pong pumunta doon. And for that 1 week celebration, glory to God, alam mo yun, tayong Pilipinas, sobrang nangunguna doon sa praise and worship. And glory to God, ang worship leader pa is our very own Pastor Rodel Buban. Isa sa mga, di ba nakakatuwa po? Philippines, talagang ako nakikita ko po, this is not just ang significant din po talaga nito na nakikita ko that in these last days, yung sinasabi na those who bless Israel will be blessed. At yung prophetic word na Philippines will no longer be a tail but the head. So nangunguna yung praise and worship natin dito. Kasi sabi nga ni Pas Jing, isa sa mga representative po doon for intercessory po, na sabi niya, kasi yung ating praise and worship team, yung Raise the Banner Philippines, hindi lang basta may kumakanta. Meron pa tayong banners, meron pa tayong mga sumasayaw. Yung mga costume natin, sobra talagang pinaghantaan to glorify the Lord because this is the Feast of Tabernacle. Ano ba yung feast relevance nitong Feast of Tabernacle na to? Dito po ay inaalala yung kabutihan ng Diyos during the time of Moses sa wilderness at po yung pagbabalik ng kaming Messiah, ng ating Panginoong Jesus, the second coming of the Lord Jesus Christ. Kaya po yung ating topic ngayon, dito po natin huhugutin sa buong 1 Thessalonians 5. Almost, sabi ko nga kanina, almost babasahin ko siya. Pero pakinggan niyo po ng mabuti at namnamin ang bawat kataga. Sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5, sabi niya, verse 1, mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Sabi niya, dahil alam na ninyo ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad na isang magnanakaw. Diba? Sabi niya ganon, katulad daw ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw, like a thief in the night. Yan po yung yung pagbabalik ng Panginoon. Alam na daw natin yung time and season. Sabi niya ganon. Kaya hindi niya na kailangang isulat. Sabi niya ganon. Dito sa 1 Thessalonians 5, chapter 1 and 2. Kasi sabi po dito, for when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon
as labor and lay as labor pains upon pregnant woman, and they shall not escape. So nakita naman po natin, sabi ko nga kanina, after 15 days na sinabi ni Prime Minister Netanyahu yung in-offer niya na pangkapayapaan for the Arab nations and Palestinians, sudden destruction comes. Here comes ngayon po yung gera. Sabi ni Netanyahu, dineclare niya po yung state of war in Israel. Sabi niya, but we will win in the end. 'Di ba? Mananalo kami, sabi niya. Kasi alam niya na, kasi during the time nang dineklara niya, nung sinabi niya po yun sa UN, ipinakita niya po dun kung gaano katapat ang Diyos sa kanila at kung paano sila, ang mga ninuno nila ay pinagtanggol ng Panginoon. At pinahayag niya din po doon kung paano dumadaloy ang pagpapala dun sa mga bansa na nagbe-bless sa kanila at kung paano kino-curse ng Panginoon yung mga bansang kumakalaban sa kanila. Hinayag niya po yun dun during sa meeting niya sa speech niya sa UN, sa United Nations General Assembly. So, ano pa po yung sumunod? Sabi niya dito. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5 verse 5, starting 5, dahil namumuhay kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman, kaya nga wag na tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog. Sabi niya ganon. Kundi maging handa at maging mapagpigil sa sarili. So nakita niyo po yung paalala, Dahil tayo daw ay na mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay nasa liwanag at hindi sa kadiliman. Huwag na tayong magpabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at maging mapagpigil sa sarili. Maging handa. So, dapat po tayo gising. Ibig sabihin, aware. Aware tayo kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi tayo yung pinapawalang bahala lang ang mga nangyayari. Sabi nga po dun sa 1 Thessalonians 5:20, in advance ko lang ng konti, sabi niya, do not despise prophecies. Do not despise prophecy. Test all things. Hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Huwag na nating ipagwalang bahala yung prophecy. Itong mga nakasulat sa Biblia, huwag nating ipagwalang bahala na parang, wala yan. Ilang taon na sinabi na Jesus is coming soon. Hindi naman dumarating. Tapos hanggang ngayon, Jesus is coming soon pa lang. Maniniwala pa ba ako dyan? Wag po tayong ganun. Sinabi po kanina na ang Diyos ay darating. Sabi po doon, di ba? He will come like a thief in the night. Di ba pag dumarating ang magnanakaw, hindi naman nagpapaalam sa atin o sasabihin, oops, maghanda kayo dyan dahil magnanakaw ako sa inyo mamayang gabi. Di ba? Hindi naman ganun. Usually, it's a surprise. Sabi nga po kanina, yung time na parang komportable ka sa buhay at parang wala lang, doon darating ang Panginoon. Kaya huwag po tayong maging complacent. Sabi niya, huwag tayong matutulog. Huwag maging pabaya, kundi maging handa at maging mapagpigil sa sarili, yung self-control. Sabi dito, kasi tayo ay nasa liwanag na. Ano naman ngayon, sabi niya ganun, kasi sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. So nakita niyo po yun? Kung wala tayong pagpipigil, kung wala tayong pakialam, wala lang, pabaya lang tayo. We are not aware of what's happening around us.
para daw tayong isang lasing, pabaya sa sarili, walang pagpipigil. Sabi niya po sa verse, sabi niya pa dito, dahil namumuhay tayo sa liwanag, dapat ay maging mapagpigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang panangga sa dibdib ang pananampalataya at pag-ibig at bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. 'Di ba? May ano siya, may verse 8 sabi niya, "But let us who are of the day of Sabbath, putting the best plate of faith and love, pananampalataya at pag-ibig, at ang helmet ng pag-asa of salvation." 'Di ba? Pag-asa ng kaligtasan naman na ang Diyos ang magliligtas sa atin. So kung kaya nga sinabi niya sa 1 Corinthians 13:13, sabi niya doon, 'di ba, ang mananatiling, sabi niya gano'n, that will last forever. Yung tatlong bagay na dapat manatili sa atin, sabi niya doon, faith, hope, and love. And the greatest of them all is love. Kasi kung titingnan po natin yung definition ng 1 Corinthians chapter 13, all other attributes po doon is already na-encompass, nakapaloob na sa pag-ibig. So, sabi lang, ang panatiliin natin ay ang pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Pananampalataya, bakit? This is the foundation ng ating kaligtasan. Sabi po sa Ephesians 2:8, "For it is by grace you had been saved through faith," sa pamamagitan ng ating pananampalataya yung ating kaligtasan. Through faith, not of good works, so that no one can boast. Di po ba? So, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya huwag natin itong iwawaksi sa atin, yung pananampalataya sa Diyos. Next, sabi niya ganun, pag-ibig. Kasi sabi dun sa 1 Corinthians 13:13, among faith, hope, and love, but the greatest of them all is love. Diba? Ang greatest is love. Bakit? All the others attributes ng kabutihan, nakapaloob yun sa pag-ibig. And why? God Himself is love. Ang Diyos mismo ay pag-ibig. How can we be together with God if we don't love? The glory of God, hindi natin kakayanin. Gustuhin man ng Diyos na tayo ay maligtas, tayo ay makasama niya. Pero the moment na lumapit pa lang tayo, kung wala tayong pag-ibig, yung glory na yun, yung liwanag ng Diyos, hindi natin makakayanan because tayo punong-puno ng kadiliman. Ano pong sinasabi sa John chapter 1? Sabi niya ganon, the light shines on darkness, and darkness did not overcome the light. So kung tayo ay walang pag-ibig, kadiliman ang nasa atin, how can we stand before light? Talagang itutulak tayo palayo, mawawala talaga yung darkness. The glory of God, hindi tayo makakalapit because of the darkness inside us, because wala tayong pag-ibig. Ano yung pangatlo? Sabi niya, bilang helmet naman ang pag-asa natin sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Alam niyo po, isang segundo lang, few seconds na we lose hope, mawalan tayo ng pag-asa. Maaaring ikamatay natin. Bakit may mga nag-suicide? Because nawala na sila ng pag-asa sa buhay. Ang tatlong ito, faith, hope, and love, ito yung manatili sa atin. Sabi ulit sa 1 Thessalonians 5:9-10, sapagkat hindi tayo itinalaga ng Diyos para sa
kaparusahan, kundi para sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. 'Di ba? Hindi tayo destined to be punished. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus Christ, nagkatawang tao. Tiniis niya yung hirap. Siya na Diyos ay nagkatawang tao. He dwelt among us, nanirahan na kasama natin. Tiniis yung hirap in this cursed ground para lang tayo ay ma-redeem, iligtas sa ating mga kasalanan, iligtas doon sa tiyak na kapahamakan at ibigay sa ating regalo yung buhay na walang hanggan. Through His life, through the blood of the Lord Jesus Christ, tayo ay naligtas. Sabi sa verse 10, namatay siya para sa atin para kahit buhay pa tayo o patay na sa pagbabalik niya, ay mabuhay tayo sa piling niya. Praise the Lord. That's how God love us. Sabi niya, whether that tayo na physically tayo ay namatay na, or that tayo na buhay sa pagbabalik niya, sabi niya ganon, nais niya na makasama tayo sa piling niya. Nais niya na mabuhay tayo sa piling niya. Sa verse 11, dahil dito patuloy niyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa katulad ng ginagawa ninyo. Anong sabi? Magpatuloy tayo, patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa. Pasiglahin at patatagin ang isa't isa. Patuloy daw nating gawin. Comfort each other, sabi niya ganon in English. Edify one another, just as you are doing. Katulad ng mga ginagawa ninyo ngayon. Yun ang gawin natin. Comfort one another. Huwag tayong magbabatuhan ng masasama. Bagkus, those comforting words, those comforting deeds na magpapalakas sa isa't isa, that will edify each one of us. Kasi alam ng Diyos na dadating tayo sa isang pagsubok, sa isang tribulation sa ating buhay. Like what is happening in Israel right now. Yung makita mo na pumuputok doon. Hindi mo alam kung saan to tama yung mga bomba. At kita naman natin kung ano yung naranasan sa Gaza nung mag-retaliate ang Israel. Halos mapulbos, naging flat na lang yung lugar. Kung isa yung mga kamag-anak doon na hinostage ng Hamas kasi ginagawa silang human shield. So that's why they need our prayers. Both the Israelites and the Palestinians. Kasi these are innocent one. Ito yung sinasabi, this is not war against flesh and blood. Hindi ito battle against flesh and blood, but those in the principalities of the air. Those spirit who controlled this Hamas para magawa nila ito. So we need to pray both this Hamas, for the Palestinians, for Israel and other Arab nations. Naalala ko, sabi nung Hamas leader, 'di ba? They encourage nila na mag-declare ng jihad, global jihad, holy war against Israel and other religions. Not just Christians, but any other religions na hindi nila kapanampalataya, declare holy war. So sa tingin mo, hindi ka affected doon? Ikaw at ako ay affected doon. Pero alam ko naman, sabi ko nga, hindi naman lahat ay ganito yung pananaw. Nangingibabaw pa rin naman yung pagmamahal. Pero ito sa 5, pinakikita natin sa atin dito ng Panginoon, pinapaalala na tayo ay maging handa.
Sabi niya dito sa sumunod po, dahil dito patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa, katulad ng mga ginagawa ninyo. Hinihiling namin sa inyo mga kapatid na pahalagahan ninyo. Ito ha, maganda din to. Sabi niya, hinihiling namin sa inyo mga kapatid na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Ito po hindi ko sariling salita po Baka sinabi niyo na pumapabor to sa mga pastor Sabi niya gano'n. Pero ito po talaga yung bilin. Sinasabi lang natin dito ay katotohanan. Hinihiling namin sa inyo mga kapatid na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. So ibig sabihin yung mga pastor natin, God appointed them, chose them para maglingkod sa inyo at maghayag ng salita ng Diyos. Hindi po si pastor ang pumili sa inyo or hindi po kayo yung pumili or hindi po tao ang nagluklok sa kanya diyan. Malinaw po yun. Ang Diyos ang pumili. Sabi niya, pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. They were chosen by God. Ang mga pastor po natin. Sabi ito, 13, ibigay ninyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. So ano daw po? Ibigay natin sa kanila, dito sa ating mga pastor, dito sa ating mga naglilingkod sa atin na pinili ng Diyos para mamuno at mangaral sa atin. Ibigay natin sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. So again, minention na naman niya ulit dito, mamuhay ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Kung ano man yung ikabubuti, yun po yung gawin natin. Amen? Ano pa yung next po dito? Sabi po sa 1 Corinthians 5 verse 14 to 15, nakikiusap kami sa inyo. Ito naman nakikiusap, sabi niya. Nakikiusap kami sa inyo mga kapatid na pagsabihan ninyo ang mga tamad. Ayan, may mensahe din sa mga tamad. Palakasin ang mga mahihina sa pananampalataya nila. Maging mapagpasensya kayo sa lahat. Maging mapagpasensya sa lahat. At wag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Ito lang take note twice niyang sinabi, wag ninyong gagantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Bakit sabi ni Lord, vengeance is mine. Sa akin yung paghihiganti, hindi sa kamay natin. Sabi dito, sa halip, sikapin ninyong makagawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Ito po yung dapat na nagiging attitude natin in these last days. Especially in times na kung saan dumadaan ng persecution, dumagaan ng ganitong war. Kaya nga, we need to pray not just for Israel, but also for the Palestinians, for this Hamas na they are just being controlled by this evil spirit. Tandaan po natin, we wrestle not against flesh and blood, but in the principalities on the air na siyang kumukontrol sa mga Hamas na ito, sa mga leaders, especially for the leaders. 16 hanggang 18, lagi kayong magalak. In English, rejoice always. Laging manalangin, pray without ceasing. At magpasalamat, give thanks. Magpasalamat kayo kahit ano ang nangyari. Give thanks at all times. Kahit ano nangyari, masama man, mabuti, tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na kay Kristo Jesus. Alam niyo po ba kung anong nagagawa nito? Magalak, manalangin,
at magpasalamat sa Panginoon. It draws the favor of the Lord at anumang sitwasyon natin, kahit ito'y pangit, kaya niyang baliktarin. Because if yung ganitong attitude ay nasa atin, kagalakan, mapanalanginin at mapagpasalamat. Tandaan po natin yung sinabi ko kanina, ay sinabi ng Bible kanina, ang kinakailangang manatili sa atin till the end, faith, hope, and love. And this rejoicing, ang pananalangin, ang pasasalamat, ito yung mga bagay na dulot ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sabi dito, in 1 Thessalonians 5:18-19, huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na spirito. Grabe, no? Do not quench the spirit. At huwag ninyong hamakin ang pahayag ng Diyos. Do not despise prophecies. Kaya nga itong mga naisulat sa Biblia, huwag natin siyang hahamakin. Sasabihin natin, ang tagal-tagal ng sinasabi niya na magbabalik ang Panginoon. Noon pa man, panahon pa nila Jesus Christ. Panahon pa noon. Sinasabi na Jesus is coming soon. Di naman dumarating. Ilang taon na. Ano na ngayon? Pasko na naman. Di naman dumarating. Huwag po tayong ganun. Sabi niya, huwag hamakin ang pahayag ng Diyos, the prophecies. Do not despise the prophecies of God. Yung mga naisulat sa kanyang salita, na salita ng Diyos. Sabi niya, sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan ninyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Uphold goodness, righteousness, and iwasan natin ang anumang uri ng kasamaan. Sabi po sa starting verse 23, pakabanalinawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Ano sabi niya? Pakabanalin tayo ng Diyos. Sanctify. Sabi niya, may the Lord sanctify us. Amen po ba? May God give peace Himself. Sanctify you completely. May your spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of the Lord Jesus Christ. Naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan. Walang kapintasan, blameless. Lahat, the spirit, the body, and soul. Dapat blameless, walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Bakit? Sabi niya, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya itong lahat ng mga sinasabi namin. God is faithful. Sabi nga din po sa 1 Corinthians 10:13, sinabi din po doon, God is faithful. At kung ano man yung dinadanas natin na kahirapan, He will make a way of escape. Siya yung gagawa ng paraan para natin maalpasan, mapagtagumpayan lahat ng pagsubok na ito na dumadaan sa atin. Yan ang sabi ng 1 Corinthians 10:13. Ang Diyos ang gagawa ng paraan at tapat siya. Kaya huwag po tayong panghihinaan ng loob. Ang bilin lang sa atin sabi, you pray, rejoice, pray without ceasing, and give thanks at all times. Kahit ano pang sitwasyon, magpasalamat. Hallelujah. Glory to God. At dito po sa last part, sinabi dito, ipanalangin nyo rin kami mga kapatid. So, we need to pray. Sabi niya ganon. Magiliw ninyong batiin ang lahat ng mga kapatid diyan. So, batiin natin. Magbatian tayo sa isa't isa. Bawal galit-galit. Love one another as Christ have loved you, have loved us. Sabi niya, inuutos ko sa inyo
Sa pangalan ng Panginoon, basahin ninyo ang liham na ito sa lahat ng mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya ko po ito binasa sa inyo. Sabi ko nga kanina, I will just almost read this. Sabi niya, because this is a commandment. Inuutos ko sa inyo sa pangalan ng Panginoon, basahin ninyo ang liham na ito sa lahat ng mga kapatid. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Hesukristo. Kasi po, pinaghahanda tayo dito sa 1 Thessalonians 5 sa pagbabalik ng Panginoon. Inilahad sa atin isa-isa kung ano dapat na gawin natin. Kasi alam ng Diyos that in these last days, this is not an easy day. We are in season wherein we are experiencing tribulation, paghihirap, trials, 'di ba? Famine, we experience COVID, na-experience natin walang mga trabaho, everything. But you know, as we pray to God, grabe, yung online discipleship lalong lumawak, yung prayer lalong humaba. Yung iniisip ni Satanas na, naku, pag ito walang mga trabaho, kapag ito nagkakasakit, i-curse nila yung Diyos nila. Pero hindi anong ginawa ng Diyos. Lalong umigting, na-revive yung mga tao. All these things, ginagawa ng Diyos para po natin maalala na yung sinasabi po dun sa salita ng Panginoon, sa Ezekiel, para malaman natin, sabi niya ganon, 38 verse 23, thus I will magnify myself and sanctify myself, for I will be known in the eyes of many nations. They shall know that I am the Lord. Malalaman nila na ako ang Diyos. Why we are experiencing these things? Basahin niyo po. Later on siguro if I have, yung Ezekiel 38. Yung dinadanas ngayon ng paghihirap, wars and everything, famine and everything, kung ano yung mga nangyayari ngayon na kahirapan, para malaman ng buong mundo, sabi niya, that they shall know that I am the Lord. Makikita kasi dito kung paano, how God will give favor to His people. Makikita niyo dito yung pagpapala na gagawin niya sa mga anak niya. Kaya nga, sinabi niya, itong nasa 1 Thessalonians 5 na to, pinaghahanda tayo. At ano yung mga dapat nating gawin during the times na nararanasan yung pagliliglig, shakening sa buong mundo, sa ating kapaligiran. How can we stay calm in the storm, amidst of storm? 1 Thessalonians 5, ito po yung susi. Manatili ang pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Praise the Lord. Samahan niyo po ako sa panalangin muli. Lord God, sa itong pinaalala mo muli sa amin, Panginoon o God, na kami maghanda sa iyong pagbabalik, Panginoon. At ito'y hindi lang basta paalala, kundi sinabi mo sa 1 Thessalonians 5:24 verse 27, inuutos ko sa inyo sa ngalan ng Panginoon, pinahayag mo to sa pamamagitan ng apostol na nagsulat nito, na basahin ninyo ang liham na ito sa lahat ng mga kapatid. Basahin. For us to be reminded na maghanda kami, Panginoon, sa inyong pagbabalik. Because we need to be blameless ng buo. Our soul, our spirit, and our body. Matagpuan nyo kami, Panginoon, spotless and blameless. Because you want us all to be with you. Thank you, Jesus. Maghari nawa muli ang pananampalataya, manatili hanggang wakas ang pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa
ng bawat isa. We just give to you, O Lord, all praises and glory in Jesus' name. Amen.